Badong, gutom na ako. Wala ka ba nahanap na pagkain dyan? Wala, Dagul eh. Kahit nga ako gutom na Ikaw naman kasi kasalanan mo to eh. Kung di mo sana ako sinama sa paglalayas mo, hindi sana tayo palaboy ngayon. Kung hindi ko kasi ginawa mga bagay na yun, sigurado akong hanggang ngayon, tayo pa rin ang ginagawang punching bag ni Chong sa tuwing nalalasing siya. Pero Dagul, kapalit naman nun, hindi naman tayo makakakain ng maayos. Tingnan mo nga tulad nito. Saan tayo kukuha ng makakain natin? Pambira naman yan Bala na ba dun? Tsaka para lang alam mo, mas gugustuhin ko pang mamatay na lang sa gutom kesa mamatay sa bugbog ng taong wala namang karapatan na gawin sa atin yun. Ewan ko sa'yo, Dagul. Bahala na. Magtulungan na lang tayo humanap ng pwede nating kainin. O sige, mabuti pa nga. Maghiwalay tayo. Doon ka sa banda ron, tapos dito naman ako. Susubukan kong manghingi sa mga tao rito. O sige, swertein sana tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. At ganoon na rin po sa inyo, Sir Blair. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dagul. Mahigit 60 taon na po ako sa kasalukuyan. Sa kwento ko po na ibabahagi sa inyo, ay hindi po ako nag-iisa. Kasama ko po rito ang pinsan ko. Nakasama ko sa hirap ng buhay nung kasalukuyan kaming naging palaboy dahil sa paglalayas sa kalupitan ng aming tiyuhin. At para lubusan niyo pong maintindihan ng aking kwento, ako po muli si Dagul. At ito ang aking kwento. Ay, nako! Nakakainis! Uy, Badong, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ba bad trip ka na naman dyan? Kasi, ang hirap manghingi ng pagkain. Ang dadamot na mga tao. Karapatan nila yun. May pagdamot sa atin ng pagkain nila. Hindi naman natin sila pwedeng utusan na bigyan tayo, no? Kasi mga palaboy lang tayo. Ano ba tayo sa kanila? Kaano-ano ba nila tayo? Alam mo, kasalanan mo talaga to eh. Kung di sana tayo umalis sa poder ni Chong, baka may nakakain pa tayo hanggang ngayon. Anong gusto mo sabihin ngayon, ha? Gusto mong bumalik, ha? Gusto mong bumalik? O sige, bahala ka. Bahala kang bumalik doon. Pero ako, hindi na ako babalik sa impyernong bahay na yun. Sawa na ako mabugbog. Manhid na ang katawan ko dahil sa paulit-ulit na suntok at sipang tumatama sa akin sa tuwing sinasaktan tayo ni Chong. O ano, gusto mo doon? O sige, alis na. Pero hindi ako sasama sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Dagul, sorry na. Uy, Dagul! Huwag mo akong iwan dito, Dagul! Hindi ko pinansin ang pinsan ko ng mga sandaling yon. Naglakad na lang ako paalis habang sumisipa-sipa sa mga madadaan ng bato hanggang sa hinawakan nito ang braso ko. Dagul, pasensya na. Sorry kasi lagi na lang kitang sinisisi. Dala siguro ng gutom ko. Alam ba dong isipin mo, kung hindi natin ginawang tumakas, ano mangyayari sa atin, ha? Isipin mo mabuti. Kaya nga sorry ni. Hindi ko kasi maintindihan ang sarili ko eh. Madalas walang preno ang bibig ko. Pues, umpisa mo ng baguhin ang ugali mo. Kasi hindi mo alam, pero nakakasakit ka na ng tao, lalo na sa mga salitang binibitiwan mo. Ako na nga tong maganda yung intensyon eh. Ako pa ang palaging masama sa paningin mo. Kaya nga sorry na eh. Nagsusorry na nga ang tao eh. Sige na. Sige na, pinapatawad na kita. Naiintindihan ko rin naman eh. Kasi nagugutom ka. Huwag ka mag-alala, gagawa ako ng paraan para makakain tayo. Sige, ako rin. Tulad ng sinabi natin kanina, magtulungan na lang tayong dalawa. Nang magkasundo kami ulit ni Badong, nagkanya-kanya na kami ng gagawin. Balak kong manghingi ng pagkain sa mga taong dumadaan, habang si Badong naman ay hinayaan ko sa sarili niyang diskarte. Hanggang sa natapos ang maghapon na yon. Swerteng may nahingi pa akong tira-tirang kanin sa mga karinderya. At yon, ang balak kong pagsuluhan namin ni Badong. Kaya naman, masaya akong naglakad at bumalik sa lugar na tinulugan namin ni Badong. Pero
Hindi ko siya nadatnan doon. Teka, bakit wala pa rin si Badong dito? Ano kaya nangyari sa taong yun? At dahil sa pag-aalala, hinanap ko ang pinsan ko. Pero nakita ko siya sa daan nang walang malay at puno ito ng bugbog. Habang sa kamay niya ay may lasog-lasog na malaking tinapay. Badong! Badong! Badong, gumising ka! Insan! Badong! Sa paulit-ulit kong pilit na magising ito, sa wakas ay minulat niya rin ang kanyang mga mata. Pero nahihirapan itong gumalaw dahil sa tindi ng bugbog na inabot nito. Kaya naman, inalalayan ko siya at isinandal sa isang puno. Badong, ano ba nangyari sa'yo? At bakit puno ka ng bugbog sa katawan? Sorry, Dagula. Hindi ko na kasi kinaya ang gutom eh. Kaya nagnakaw ako sa isang tindahan. Kinuha ko tinapay na to. Pero nahuli ako ng mga tambay sa harap ng tindahan eh. Yun, binugbog nila ako. Ano? Badong naman, ba't mo ginawa yun? Sinabi ko naman sa'yo noon, di ba? Huwag kang kukuha ng di sa'yo. Lalo na kung di naman binibigay sa'yo. Oh, tignan mo nangyari sa'yo ngayon. Di nakahanap ka ng katapat mo. O di ba, bugbog sarado ka. Paano kung sa pagnanakaw mong yan, tuluyan ka nila, patayin ka nila? Sorry na, Dagol. Hindi ko na kasi talaga kinaya eh. Kaya ko lang nagawa yun. Kahit napadagul. Oo, mga palaboy tayo. Pero hindi tayo magnanakaw. Hindi tayo masasamang tao. Kaya dapat hindi mo ginawa yun. Oo na, hindi ko na uulitin. Sorry na talaga. Dapat lang na wag mo nang ulitin yung ginawa mo, Badong. Kasi nakita mo naman ang nangyari sa'yo eh. Kita mo nga, mas matindi pa yung sinapit mo kesa sa bugbog ni Chong noon. Sa susunod, promise hindi ko na talaga gagawin yun. Ay nako, ewan ko sa'yo. Basta sigurado ka na hindi mo na uulitin ha. Huwag ka nang magnanakaw, pangako mo sa akin yan ha. Oo, pangako, Dagol. Nang mga sandaling yon, itinayo ko na ang pinsan ko at inalalayan sa paglalakad habang hawak ko naman sa isa kong kamay ang nahingi kong tira-tirang kanin habang siya naman ay ang tinapay na kinuha niya sa isang tindahan. Pumunta naman kami sa ilalim ng tulay para doon magpalipas ng gabi. Dito ka lang muna, kukuha lang ako ng tubig sa may malapit na poso para malinisan natin yung bugbog at mga sugat mo. Sige, Dagol, hihintayin na lang kita para makakain na rin tayo. Ganun nga ang ginawa ko. Naghanap lang ako ng pwedeng paglagyan ng tubig at humanap ako ng poso at nilagyan ko yon ng laman. Matapos nun, bumalik kagad ako sa ilalim ng tulay para malinisan ang mga sugat ng pinsan ko. Matapos naman nun, ay kumain na kami. O ano? Kumusta ng pakiramdam mo, Badong? Ayos na ako, Insan. Salamat ha. Kasi kahit may mga bagay akong ginagawa na hindi mo gusto, hindi mo pa rin ako pinapabayaan. Oo naman. Sabay tayo umalis sa bahay ni Chong, kaya dapat hindi tayo mag-iiwanan. Basta, ipangako mo sa akin na hindi mo na ulit uulitin yung ginawa mo kanina. Oo, pangako yun. O sige, itabi mo na lang yung tinapay. Bukas na natin kainin yan. Ito na lamang mga kanin na nahingi ko sa may karinderya sa kanto ang kainin natin. Sayang kasi to eh. May mga sabaw to. Pagkain nga dapat to ng aso pero hiningi ko na lang eh. Kasi nakita ko naman na malinis. Pagkain ng aso? Sigurado ka bang malinis yan? Paano kung ang mga kumain pala niyan may sakit? Tumigil ka na nga sa kaartehan mo, Badong. Walang sakit ang mga taong yun. Pero tayo, sigurado ako magkakasakit tayo kung di pa tayo kakain. Saka, akala ko ba gutom ka na? Dapat kung anong meron, yun na lang kainin mo. Kaya nga ito na po. Kakain na ako, nakakahiya naman sa'yo. Nag-effort ka pa naman na manghingi. Kesa naman magnakaw. Sa mga oras na yun, ay nag-aaway na naman kami. Ganun kami palagi, Sir Blair. Para kaming mga aso at pusa. Paminsan-minsan bati. Pero madalas, hindi magkasundo. Ewan ko sa'yo, Badong. Kung ayaw mong kumain, edi wag.
Hindi naman ako yung magugutom kundi ikaw eh. Eh ikaw kasi, palagi na lang mainit ang ulo mo eh. Eh paano ba naman kasi? Hindi ka na lang magpasalamat na meron ng pagkain sa harap mo. Palagi ka na lang may sinasabi. Sinasabi ko lang naman na baka may sakit sila. Kung inaalala mo ang sarili mo, hindi mo iisipin kung anong meron sa pagkain. Mahalaga lang naman na mabubusog tayo eh at magkaroon ulit ng lakas. Oo na, sige na. Kumain na tayo. Nang mga oras nga na yon, ay kumain na din ang pinsan ko. Hindi na rin ako nag-inarte pa sa pagkain. Kahit mga tirang buto-buto na kasama ng kanin ay sinisimot ko. Dahil swerte na lang kaming makakakain pa ng ganun. Kahit na simot-simot lang. Matapos naman namin kumain, ay agad na kaming natulog. Kinabukasan naman, ay nagpasya kaming lumipat ng ibang baryo. Baka sakaling swertihin kami doon at makahanap kami ng pwedeng pagtrabahuhan kahit na tagabuhat lamang sa palengke. Huwag mong kalimutan dali ng tinapay, Badong ha. Para kung sakaling magutom tayo, eh meron tayong makakain. Sige, Insan. Ayusin mo rin yung iilang damit mo. Ilagay mo na lang dito sa bag ko. Ganun na nga ang ginawa ng pinsan ko. Matapos naman nun, ay naglakad na kami. Nagpunta kami sa kasunod na baryo at doon kami nanghihingi o pumapasok bilang tagabuhat. Naghahanap ba kayo ng pwedeng pagkakitaan? Oo sana eh. Meron ba kayong alam ate na nangangailangan ng magbubuhat? Kahit magkano lang ang sahod namin okay lang. Basta may ipambili lang kami ng pagkain. Ayos na sa amin yun. Naku, tama-tama. Gusto niyo sa akin na lang? Pero hindi ganun kalaki ang kita ha. 50 sa isang araw. Ano, ayos na ba yun? Naku. Badong, pwede na ba sa'yo yun? Teka, bakit mo siya tinatanong? Ang ibig ko naman sabihin sa 50 eh, bawat isa sa inyo ay meron. Talaga po? Uy, Dagul, pwede na yun. Madaming pagkain na din na mabibili natin doon. Sige o ate. Pero ano po bang trabaho ang iaalok niyo sa amin ate? Tagabuhat lang ng mga tinitinda ko dito sa palengke. Wala kasi akong kasama eh. Marami-rami ring gulay ang binabagsak ko rito sa palengke. Kaya kailangan ko talaga ng tao. Lalo na wala ang asawa ko. Nagtatrabaho kasi siya sa malayo eh. Kaso, ayaw naman nila sa presyo ng pasahod ko. Gusto kasi nila, 100 sa isang tao. Eh, hindi ko naman kaya magbayad ng ganung kalaki. Oh, sige o ate, walang problema. Ayos na po sa amin ng tig 50. Siguradong hindi na po kami magugutom dun. May pagkain na po kami. O siya, bukas hintayin niyo ako rito ha. Kapag nakita niyo yung sasakyan kong yun, lumapit na kagad kayo. Doon ko kasi lahat inilalagay ang gulay na ibinabagsak ko rito. Sige o, maraming salamat po talaga ate. Siya nga pala, ako pala si Maricar. Kayo, ano mga pangalan niyo? Ako si Dagul. Siya naman po si Badong. Magkapatid ba kayo? Hindi o, magpinsan lang po kami. Ganun ba? Akala ko pa naman magkapatid kayo. Medyo magkahawig kasi kayo eh. Nako, hindi po. Opo, hindi po kami magkapatid, magpinsan lang po kami. Pero, di amak na mas gwapo naman ako sa kanya. Ano? Saan naman banda, Badong? Ikaw talaga masyado kang mahangin. Ito naman, di na lang sumakay. Nagbibiro lang naman ng tao eh. Nakakatuwa naman kayong dalawa. O siya, mauuna na ako ha. Abangan niyo na lang ako bukas. Opo, Ate Maricar, salamat po. Nang sandaling yon, tuluyan nang umalis si Ate Maricar at naiwan naman kami ni Badong na may ngiti sa labi. Dahil sa saya na magkakaroon na kami ng pera araw-araw nang dahil sa sariling pagod namin. Oh, ayan Badong ha. Hindi ko na kailangan humingi ng tira-tirang pagkain kasi may trabaho na tayo bukas. Hindi mo na rin kailangan magnakaw. Grabe ka naman. Ang ingay mo. Baka mamaya may makarinig sa'yo na magnanakaw ako. Nakakahiya naman. Di ko naman sinasadya yun eh. Alin ba? Yung nagnanakaw ka? Ay nako. Inulit mo pa talaga. O di ba? Alam mo naman palang nakakahiya ang magnakaw eh. Pero ginawa mo pa rin. Ay nako ka talaga. Kahapon pa yun, Dagul. Di ka pa rin nakaka-move on, ha?
Hindi naman sa ganun, Badong. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na maling-mali talaga ang ginawa mong pagnanakaw. Kaya sana, hindi mo na yun ulitin pa. Oo na. Tinatandaan ko naman eh. Hindi na nga uulitin, di ba? Huwag mo sanang mamasamain ang pagpapaalala ko sa'yo. Hindi naman kasi para sa akin ang pagpapaalala kong to, Badong eh. Para sa'yo yun. Kasi ayoko mapahama ka. Kaya nga, sabi ko nga hindi ko na po uulitin kahit kailan. Dahil sa sinabing yun ni Badong, naging kampante na ako na hindi niya na uulitin pa ang ginawa niyang yun. Kaya naman, humanap na lang kami ng pwesto sa palengke na pwede naming pagpahingahan at doon namin pinaghatian ang tinapay na lasog-lasog hanggang umabot na ang gabi at magpapahinga na sana kami, pero may ibang grupo ng mga binatilyo ang lumapit sa amin at pinapaalis kami. Hoy! Kayo dyan! Malis nga kayo sa pwesto namin! Teka, bakit naman kami aalis? Nauna kami rito eh. Kaya nga, tsaka sino ka ba? Para sundin namin ha? Bago kayo rito sa baryo namin oh. Hindi niyo ba alam na teritoryo namin ang palengke? Kung ayaw niyong bugbugin namin kayo, umalis na kayo. Habang mabait pa ako. Kararating nyo nga lang rito tapos mang-aangking kayo. At saka, parang pare-pareho lang naman tayo mga palaboy eh. Kaya paano nyo nasabi na teritoryo nyo to? Dahil bago pa man kayo dumating dito, kami na ang may-ari ng pwestong to. Dito kami natutulog. Meron pa naman pwesto dyan oh, dyan na lang kayo. Nananahimik kami dito eh. Kaya wag niyo na kaming guluhin. Dyan nga ang gusto ko eh. Ayaw naming umalis. Maayos na kami dito. Kaya hayaan mo na sa amin to. Anak, hindi ka ba nakikinig? Gusto ko nga dyan sa pwestong yan eh. Kaya huwag na kayo makulit. Dahil kapag nagmatigas pa kayo, sisiguraduhin kong lulumpuin namin kayo. Ano? Ba't ang yabang mo ah? Kala mo naman kung sino kang nagyayabang-yabangan. Magkakatulad lang naman tayo dito mga palaboy. Hoy! Huwag mong ubusin ang pasensya ko ha. Mabait pa ako nito. Kapag nagalit ako, hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko sa inyo. Di ba galit ka? Kala mo kung sino kang umasta. Dahil nga sa nakita kong nagkakainitan na sila, pumagitna na ako para awatin sila. Teka, tama na yan, Badong. Mas ayos yata kung hahanap na lang tayo ng ibang pwesto. Madami pa naman sa banda ron eh. Ayoko nga, Dagul. Nauna tayo rito eh. Tapos kararating lang nila. Kaya silang dapat na maghanap ng ibang pwesto. Para wala na rin gulo, insan. Ayoko nga. Sino ba mga to para sundin natin ha? Wala namang abag sa atin ang mga to eh. Kaya hindi natin sila dapat sundin. Kadarating lang nila oh. Tapos manggugulo. Wow, ang tindi naman ng trip nila. Matigas ka talaga no? Bakit di mo na lang sundin yung kasama mo? At maghanap na lang kayo ng ibang pwesto? Antok na ako eh. Di ba tulog ka dyan? Huwag mo kaming guluhin dito. Kayo na nga itong nakaka-istorbo ng pananahimik namin eh. Kayo pa itong malakas ang loob na magyabang at magsalita ng kung ano-ano. Ba't mayabang ka din ano? Nang mga sandaling yon, kinuwelyuhan na ng mayabang na binata ang pinsan ko. Agad ko namang hinawakan ng kamay nun para alisin ang pagkakahawak nito. Pero malakas ang puwersa niya. Huwag ka makikialam ha. Mayabang to kasama mo eh. At ikaw naman, matangkad ka lang. Pero wala kang magiging bitaw sa amin. Sa dami namin to, siguradong aalis ka ng pipilay-pilay. Hindi ako takot sa inyo. Kahit magsiga-sigaan pa kayo sa harap ko. Ano ba Badong, tama na. Umalis na lang tayo, sige na. Ano ba, Dagul? Kaya hindi tayo tinatantanan ng mga taong tulad dito eh. Kasi hindi tayo marunong lumaban. Kaya inaabuso nila tayo. Kasi naman, baka magkagulo pa eh. Umalis na lang tayo. Tama yung kasama mo. Umalis na nga kayo. Tsupi! Dahil sa pamamaraan ng pagtukoy ng binatang siga sa amin, lalo ngang napikon si Badong at hinawakan niya ang kamay nito na hanggang sa mga sandaling yon ay nakakapit pa rin sa kwelyo ng damit niya at malakas niya itong sinipa. Huwag mo kami kinuchupi-chupi ha! Hindi kami aso! Kayong umalis!
Sira ulo ka! Yari ka sa amin! Mga kasama! Bugbugin yun, dalawang yan! Nang marinig ng mga kasama nito ang sinabi niya, dali-dali nila kaming nilapitan at nagkanya-kanyang suntok na pinakawalan. Sinubukan naming lumaban pero bugbog sarado pa rin kami ni Badong dahil mas madami nga sila kaysa sa amin. Pero nang makakuha ako ng tiyempo, mabilis kong dinampot ang bag ko na may lamang konting gamit at hinila ko na si Badong. Kita mo na ginawa mo! Masyado kasi matapang eh. Hindi mo iniisip na mas marami sila. Ikaw kasi, takot ka eh. Kung lumabang ka doon, hindi nila iisipin na mahina tayo. Ganyan pa talaga ang sasabihin mo? Samantalang nakita mo naman kung ano nangyari sa atin. O di ba bugbog sarado tayo ngayon? Sa dami nun, kung di tayo nakatakas, baka bali-bali na ang mga buto natin. Baka sabog-sabog na itong mukha natin. Pero tayo kasi yung nauna doon eh. Bakit ka magbibigay? Mas mabuti na yun kaysa tong sa nangyari sa atin. O di ba? Nagmatigas tayo. Tapos nasaktan tayo ng gusto. Ang yabang mo kasi. Ewan ko sa'yo, Dagul. Masyado ka kasing mabait eh. Kaya nandito tayo sa sitwasyon na to eh. Eh anong gusto mo? Maging masama tayo, ganun. Kagaya nino. Ni Chong? Ha? Ganun ba? Eh di parang wala na rin tayong pinagkaiba sa taong yun. Masama na nga siya. Masama rin tayo. Hindi naman ganun ang ibig ko sabihin. Ay nako, pwede ba Dagul? Intindihin mo mga sinasabi ko. Ang gusto ko lang, linawin sa'yo, dapat hindi tayo nagpapaapi. Kita mo naman siguro kung nasaan kalagayan tayo ngayon, di ba? Kaya dapat matuto tayong lumaban. Ipagtanggol natin ang sarili natin at karapatan natin. Mas maayos na sa akin yung ganito, Badong. Yung wala tayong kaaway. Mas magiging tahimik ang buhay natin. Magiging ligtas din ang paggagala natin. Ewan ko sa'yo, Dagul. Napakahirap mong kausap. Nakakainis ka. Para lang alam mo mas nakakainis ka. Yung iyo lang lagi ang gusto mong masunod. Huh, ako pa talaga ha? Ikaw nga itong palaging nagsasabi kung anong dapat kong gawin eh. Kung ano ang bawal at hindi. Palagi na lang ganun. Para din naman sa'yo yun eh. Eh ano bang gusto mo? Palaboy na nga tayo. Mapapariwara pa ang buhay natin. Nag-iisip ka ba ha? Ewan ko sa'yo. Nakakainis ka talaga. Mas nakakainis ka. Matapos ng mga huli kong sinabi, ay nagkatalikuran na lang kami. Wala nang umimik pa sa aming dalawa. At ilang minuto lang din noon ang lumipas. Umulan naman. Kaya naman mas lalo akong nainis. At iniwan ko na lang si Badong para makahanap ako ng masisilungan. Maya-maya lang, sumunod naman ito sa akin na may nakakaawang muka. O ano? Baka pati ulan, sa akin mo rin isisi. Ay nako, ewan ko na lang talaga. Hindi naman. Nandito ako kasi gusto kong humingi ng tawad sa inasal ko kanina. Sus, palagi naman kapag may problema, sa akin mo yung sinisisi tapos kapag galit na ako, kunwari hihingi ka ng tawad pero uulitin mo na naman uli. Palaging ganun. Nadala lang naman ako sa inis eh. Dagul, sorry na. Sorry na. Tapos uulitin mo na naman. Kahit simpleng bagay, sa akin mo sinisisi. Saka akala ko ba nakakainis ako, di ba? O bakit ka lumalapit sa akin ngayon? Kung naman nagtatampo ka kaagad eh. Parang di mo naman alam ang ugali ko, Dagul eh. Anong hindi? Huy, alam na alam ko kaya ugali mo. Mula pagkabata natin magkasama na tayo, ha? Kaya paano di ko alam? Kabisado ko na yan, uy. Kunwari, humihingi ng sorry. Pero kapag may problema na naman, ako na naman ang masama. Hindi ko na talaga uulitin. Pasensya na talaga. Sus, ayan na naman yung mga linyahan mong yan. Di ka naman nagbabago eh. Dapat bago ka humingi ng tawad, alamin mo muna kung saan ka nagkamali. Hindi yung ako na lang palagi ang sinisisi mo. Kaya nga oh, eto nga ako ngayon humingi ng sorry sa'yo. Pero ang tigas-tigas mo, ayaw mong tanggapin. Kasi nga kilala kita. Pagkatapos niyan, baka bukas lang uulitin mo na naman. Hindi na nga noon sumagot si Badong. Nang sandali kasing yun, inis na talaga ako sa kanya. Ganun yata talaga. Dahil nga, mga binata pa kami at walang ganong alam
mabilis din uminit ang mga ulo namin. At dahil hindi na kami nagkikibuan, kahit saan na lang ay humiga ako. Dahil malalim na din kasi ang gabi noon at may trabaho pa kami. Kaya naman natulog na ako habang nakaunan sa bag na may mga lamang gamit ko. At hindi ko na noon alam kung ano pa ang nangyari. Kinabukasan, ginising ako ni Badong at agad naman akong tumayo. Pero hindi ko pa rin siya pinansin. Dumiretso lamang ako sa harap ng palengke at doon hinintay ko si Ate Maricar. Magandang umaga sa inyo. Halina kayo. Nasa likod ng sasakyan ko mga gulay. Tulungan niyo akong buhatin yon para dalhin sa mga babagsakan ko. Hindi kami umimik pareho ni Badong ng sandaling yon. Lumapit lamang kami sa sasakyan ni Ate Maricar at tumulong kami sa pagbubuhat. At nang matapos naman kami, agad kaming inabutan ni Ate Maricar ng tag-50. Salamat po dito, Ate Maricar, ha? Naku, walang anuman. At saka pinagpaguran niyo din naman yan eh. Kahit na po. Kung di niyo po kasi kami inalok ng trabaho, baka wala po kami pambili ng pagkain ngayon. At bakit naman? Hindi ba kayo nag-almusal? Dahil sa tanong na yon ni Ate Maricar, hindi ako kumibo at marahan lamang akong umiling. Natahimik naman ito. Hanggang maya-maya lang ay nagsalita itong muli. O sige, ganito na lang. Tutal, hindi pa din naman ako nag-aalmusal. Sumama kayong dalawa sa akin at kakain tayo ng lugaw. Talaga po, Ate Maricar? Oo, tara na. Sumakay na kayo sa sasakyan ko. Dali! Ginawa naman namin ang sinabi ni Ate Maricar at sumakay na nga kami sa sasakyan niya. Matapos nun sumunod na ito at pinaandar niya ito. Ilang minuto lang ang lumipas at huminto kami sa harap ng isang lugawan. Bumaba kami doon at tumayo lang sa harap. O tara na. Bakit nakatayo pa kayo dyan? Baka hindi po kami papasukin eh. Sobrang dungis po kasi namin. Hindi yan. Ano ba kayo? Kapag kasama niyo ako, huwag kayo matakot. Kasi akong bahala sa inyo. Pasensya na po. Nakakadala lang po kasi. Noon po kasing sinubukan namin pumasok sa isang karinderya eh. Binuhusan po kami ng tubig eh. Pero dito maniwala kayo. Walang magbubuhos sa inyo ng tubig. Mabait yung may-ari nito. Kilala ko. Kaya huwag kayo mag-alala. Sige na. Halina kayo. Dahil sa pagtitiwala namin sa mga sinabi ni Ate Maricar, ay sumunod na kami. Pagpasok namin, sinalubong kami ng matanda na sa palagay ko noon ay ang may-ari ng lugawan. Nakangiti ito habang nagtatanong kay Ate Maricar kung ilan ang o-orderin nito. At sumagot naman si Ate Maricar ng 3 na may kasamang itlog. Oh, ayan ha. Mabubusog kayo panigurado. May itlog din ang in-order ko. Salamat po talaga, Ate Maricar. Ang bait niyo po sa amin. Ano ba kayo? Walang kaso yun. Siya nga pala. Bakit may mga pasakay sa katawan at mukha? Nakipagbugbugan ba kayo kahapon? Parang gano'n na nga po, ate. Kasi kagabi po may mga sigang palaboy po ang gumulo sa amin dalawa ng pinsan ko. Hindi po nila kami tinatantanan hanggat hindi po kami napapaalis dun sa pwesto namin. Pagkatapos po, hindi na nakapagtimpi itong pinsan kong mainitin ang ulo at sinubukan niya pong tapatan yung mga palaboy po na yun. Pero imbis po na umalis sila, ayun, wala na, nagkagulo na po. Pero hindi po namin sila kinaya kasi po marami sila mga 5 o 6 yata. Kaya pala, naawa tuloy ako sa inyo. Gusto ko man na isama kayo pa uwi pero hindi kasi pwede. May pamilya rin akong pinapakain. Pero, sige, susubukan kong kausapin ang mister ko para kahit paminsan-minsan ay may maayos kayong tutulugan. Hindi, ayos lang po, Ate Maricar. Hindi na po kailangan, ayos lang sa amin. Hindi kasi mapapalagay ang loob ko kung hahayaan ko lamang kayo. Lalo na sa mga nalaman ko ngayon. Marami kasi talagang masasamang loob Hindi, ayos lang po talaga. Kasi para sa amin, ansyong po namin ang pinakamasama sa lahat ng tao. Ha? Ansyong ninyo? Bakit? Ano ba nangyari?
Bago po kami maging palaboy, Ate Maricar, meron po talaga kaming inuuwi ang bahay. Masaya po kami nun, lalo na nung umuuwi pa si nanay. Pero isang araw po, hindi na siya bumalik eh. Ganun din po yung tatay ni Badong. Iniwan po nila kami sa malupit at sakim naming tiyuhin. Na sa tuwing nalalasing po siya, kami po ang pinagdidiskitahan eh. Di niya po kami tinitigilan hanggat hindi po kami nahihirapang huminga dahil sa palo o di kaya sa mga sipa at suntok niya. Grabe naman pala ang pinagdaanan niyo magpinsan. Diyos ko, hindi ko akalaing sa panahon ngayon eh, may ganyan pa palang kalupit na tao. Aba opo, yun ang tiyong namin. Hayaan niyo na lang. May araw din yung taong yun. Mahirap pa naman maningil ang karma. Siguradong uubusin siya, maniwala kayo. Kahit hindi na po siya karmain, Ate Maricar. Kahit mapagtanto niya na lang po na lahat po ng ginawa niya sa amin ay puros mali. Hayaan mo, darating din ang araw na yan. Siya nga pala, kanina ko pa napapansin, bakit parang ang tahimik yata ni Badong? At saka, hindi rin kayo nag-uusap magmula kanina. Nahihiya ba siya sa akin? Hindi po. Kasi po ayaw pa po kong kausapin ni Dagul eh. O Dagul, bakit di mo siya kinakausap? Gusto ko din po kasing isipin niyang ugali niya. Gusto ko po na baguhin niya yun. Napakaliwanag po ng mata niya sa akin. Palagi na lang ako may mali tuwing may gulo siyang pinapasok. Bakit? Ano ba nangyari? Lagi na lang po kasi niya akong sinisisi. Kahit sa mga maliliit na bagay lang. Kaya naaasar na po ako sa kanya eh. Ay nako, magbati na nga kayong dalawa. Pambihira naman kayo. Kayo na lang ang magkakampi ngayon. Kaya dapat hindi kayo nag-aaway. Kasi kayong dalawa lang din ang magtutulungan. Kaya dapat magkaayos na kayo, ha? Opo, Ate Maricar. Pasensya na po kung ganito kami Sa'yo rin insan, pasensya na. Kung minsan ang sama-sama ng ugali ko. Promise, pipilitin ko talaga magbago. Pangako mo yan Huwag mo na akong sisisihin Di mo lang kasi alam. Nasasaktan din ako sa tuwing sinisisi mo ko kahit sa maliit na bagay lang. Sorry na talaga, Dagul. Hindi ko alam na malaki pala epekto sa'yo ng mga bagay na sinasabi ko. Ayos lang, Badong. Nangako ka naman sa akin na hindi mo na uulitin yun eh. Kaya tatanggapin ko na ang paghingi mo ng tawad. Nang mga oras na yon, nagngitian at nagyakapan kami ni Badong. Kasabay nun, napansin ko din na ngumiti si Ate Maricar. Masaya akong makitang nagkaayos na kayong dalawa. Salamat din po, Ate Maricar. Kung di po dahil sa inyo, baka hindi na po ako usapin ni Dagul. Basta ang akin lang, wag mo nang uulitin yung palagi mong ginagawa. Tumango at ngumiti ang pinsan ko, habang si Ate Maricar naman ay pinapanood kami habang may ngiti sa mga labi. Ilang sandali lang, dumating na rin ang lugaw na inorder ni Ate Maricar. Kumain kami kagad ni Badong, ngunit habang ninunguya ko ang itlog, napansin ko ang mga seryosong titig ng mabait na ate. Ate Maricar, ayos lang po ba kayo? Oo, Dagul, ayos lamang ako. May naaalala lamang ako. Pero sa palagay ko, dapat kong sabihin sa inyo yun. Bakit ate? Ano po ba yun? Mag-iingat kayo sa mga pupuntahan ninyong baryo. Baka mapunta kayo sa lugar ng mga aswang. Ano ho? Mga aswang po? Oo, Dagul, aswang. Sa lugar kasi natin, may isang kuta ng mga aswang. Isang baryo yun na parang mga tao lang din na namumuhay. Pero ang sino mang totoong tao ang pumasok doon, hindi na makakalabas pa. Dagul, parang alam ko yata ang sinasabi ni Ate Maricar. Ha? May alam ka tungkol sa mga aswang? Opo. May nakwento po sa akin dati ang tatay ko nung palagi pa po itong umuwi sa bahay ni Chong. May baryo daw po silang pupuntahan ng nanay ni Dagul. Pero ang mga nakatira po doon ay hindi mga normal na tao. Baka yung punto na tukoy nila. Ang ibig sabihin nun, kung doon pumunta ang mga magulang namin, posibleng patay na sila. Malaki ang posibilidad nun, Dagul. Dahil sino man
ang mapabalitang sububok na pumasok doon, hindi na sila nakikita ulit. Ibig po ba't sabihin nun, Ate Maricar? Hindi na po namin makikita sila nanay ulit? Hindi ko masasabi ang Dagul. Ayoko naman na paasahin ka pa. Dahil kung doon nga sila pumunta, katulad ng sinabi ko kanina, malaki ang posibilidad na patay na sila. Dahil sa mga sinabi ni Ate Maricar, natahimik ako at nawalan ng ganang kumain. Unti-unti na ring bumabagsak ang luha sa mga mata ko. Kaya nang makita yun ni Badong, agad niyang hinawakan ang balikat ko. Dagul, matagal na rin naman natin silang di nakikita eh. Kaya siguro, dapat na lang natin tanggapin na wala na talaga sila. Badong, hindi. Ang alam lang natin, hindi sila umuwi. Kaya paano ko tatanggapin na patay na sila? Hindi ko kaya, Dagul. Mahirap para sa akin yun. Si nanay lang ang meron ako, di ba? Alam mo naman yun eh. Hindi lang naman ikaw, Dagul eh. Ganon din naman ako eh. Si tatay na lang ang meron ako. Pero nandito pa naman tayong dalawa eh. Habang magkasama tayo, hindi natin mararamdaman na mag-isa na lang tayo. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yun. Ang sakit kasi sa loob na baka nga patay na ang mga magulang namin. Pero wala pa rin kaming kaalam-alam. Pero kung gusto niyo malaman ang buong katotohanan, pwede niyo naman silang hanapin. Hindi na po, ate. Tulad din sinabi niyo, mga aswang po naroon. Tingnan niyo naman ang babata pa namin. Wala po kaming kakayahan para labanan sila. Kung sakali man po na mahuli kami. Sa bagay, tama rin naman ang sinabi mo. Halika na, Badong. Gusto ko na magpahinga. Pero, hindi niyo pa nauubos ang pagkain niyo. Pasensya na po, Ate Maricar. Pero busog na po kasi ako kaagad eh. Salamat po ah. Bukas na lang po uli. Magpapahinga na lang po muna ako. O siya, sige, kayong bahala. Ate Maricar, ibabalot na lang po namin yung lugaw. Para pag nagutom po kami mamaya, may makakain po kami. O siya, sige, mabuti pa. Wala namang problema. Saglit lang at ipapabalot ko doon. Salamat po, ate ah. Hindi na ako umimik. Sa hirit na yun ni Badong, hinintay ko na lang. Naiabot sa kanya ang lugaw at nagpaalam na kami na aalis na. Nang makabalik naman kami sa palengke, humanap na ako ng pwesto namin at humarap ako sa pader at doon ko ibinuhos ang lahat ng luha ko. Dagul, tumahang ka na. Hindi ko kaya, Badong. Ang sakit-sakit sa loob ko. Para akong dinudurog eh. Lalo na kapag naiisip ko si nanay. Kung totoo man na patay na siya, bakit hindi ko man lang siya nayakap maski isang beses lang? Nangako ko sa kanya na balang araw magiging kagaya niya ako. Pero paano ko gagawin yun? Kung yung taong naging dahilan ng pangarap kong yun ay wala na. Naiintindihan kita. Kasi kasama ng nanay mo tatay ko. Kaya sigurado ko na wala na rin si tatay. Kaya sige na naman, tumahang ka na. Naaawa na ako sa iyo eh. Ang hirap-hirap pala ng ganito, Badong. Lalo na kapag haharapin na yung katotohanan. Mas masakit pa pala siya sa inaakala mo. Gano'n naman talaga ang buhay. Minsan, mas masakit talaga ang humarap sa katotohanan. Pero kung tatanggapin mo yun, mas magiging madali na siya sa loob mo. Hindi ko alam, Badong. Ang hirap din kasing isipin na gano'n na nangyari sa kanila. Tapos maaalala ko pa yung masasayang bagay na ginagawa namin ni nanay noon. At sakit-sakit eh. Bakit parang lahat yata ng kabalasan sa mundo ibinagsak sa atin ang tadhana? May mas malaking plano para sa atin ng Diyos, Dagul. Kaya nangyayari sa atin ang mga bagay na to. Ano naman plano yun? Kung ang gusto ko lang ngayon, ang mayakap ang nanay ko. Dagul, tama na. Nandito pa ako.
Di kita iiwan. Matapos sabihin yun ng pinsan ko, niyakap niya ako at sinubukang patahanin. Hirap na rin kasi akong huminga ng mga oras na yun dahil sa kakaiyak. Maya-maya lang, humiga ako at binuksan ang bag na dala ko. Kinuha ko doon ang medalyon na iniwan sa akin ni nanay. Kulay ginto yun at may hugis cross sa gitna. Hinalikan ko yun at inilapit sa dibdib ko habang tahimik akong umiiyak. Maya-maya lang, hindi ko na namalayan na nakatulog ako. Paggising ko, nakaupo sa tabi ko si Badong habang nakapikit ang mga mata. Napansin ko naman na wala na sa kamay ko ang hawak ko na medalyon. Kaya lumingon-lingon ako sa paligid ko at nakita ko ang binatang nakaaway namin noong nakaraan habang suot ang medalyon. Mabilis naman akong tumayo dahil doon nagising si Badong, pero hindi ko to kinausap. Diretso lang akong naglakad patungo sa pwesto ng binata at walang pag-aalinlangan kong hinila ang medalyon ko. Aray ko! Sinaulo ka! Naghanap ka ba ng gulo? Bakit bigla-bigla ka na lamang nangunguha? Huwag mong baliktarin ha. Sa akin to eh. Ano sa'yo? Kita mo naman ang suot ko, di ba? Kaya akin yan. Huwag kang hibang. Hawak ko to kanina bago ako natulog, kaya akin to. At galing pa to sa nanay ko. Sa akin yan eh. Kapag suot ko na, ang ibig sabihin nun, akin na yan. Pwede mong kunin ang lahat ng bagay na meron ako. Pero wag na wag ang medalyon na to. Dahil ibinigay pa to sa akin ng nanay ko. Wala akong pakialam kung kanino pagaling yan. Sinuot ko na, kaya akin yan. Minsan ko na lang sasabihin to ha. Kapag hindi mo pa binigay, sisiguraduhin kong mabubugbog ka talaga sa akin ng gusto. Hindi na ako natatakot sa bugbog mo ngayon. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang bagay na nanggaling pa sa nanay ko. Ba't ganun ha? Sige, magpasensyaan tayo. Hop! Huwag mo nang ulitin ang ginawa mo nun. Baka sa oras na to, hindi mo na magustuhan ang gagawin namin sa'yo. Umalis ka nga dyan. Huwag kang makikailam dito. Hindi mo to problema. Problema ng pinsan ko. Problema ko na rin. Hindi magbugbugan na lang tayo ulit. Ano? Kakaso ba kayo? Hindi na ako natatakot sa iyo, Bakulaw. Kung hindi kami lumaban, pues sisiguraduhin namin nakakain ka ngayon ng lupa. Abot, ang tapang mo naman ngayon. Samantalang nung nakaraan, ikaw pa mismo nagsasabi sa kasama mo na umalis na kayo. Ano nangyari ngayon? Nahanginan ba ang utak mo? Hindi ako nahanginan. Dahil ayoko talagang may nangingialam sa gamit na pinakamahalaga sa buhay ko. Kaya umayos ka. Ganun ha? Pues, heto sa'yo! Tiyup! Nang mga sandaling yun, susuntukin na sana ako ng mayabang na binatang yun. Pero hindi ko napansin ang bilis ng galaw ko dahil bago pa man umabot sa akin ang suntok niya, nasalo ko na ito. Kaya grabe ang pagtataka na lang ang nagawa ng ibang nakatingin. Anak ng... Paanong... Sasabihin ko sa'yo, wag mo kong susubukan. Lumayo ang mga katulad namin na mga palaboy habang pinapanood lang nila. Nasipain ko sa sikmura ang mayabang na binata. Galit naman ito na gumanti. Pero katulad ng nauna, napigilan ko yun. Kaya naman dahil sa inis, sinipa ko ulit ito at itinulak. Matapos nun, tinignan lang ako ng binata at nagmamadaling tumayo at mabilis na tumakbo. Habang ang pinsan ko naman, tuwang-tuwa dahil sa ginawa ko, na kahit rin ako ay hindi makapaniwala. Wow! Ang angas nun, Dagul ah! Saan mo natutunan naman ngayon? Grabe! Ngayon lang kita nakitang nakipagsabayan ng ganun. Ang astig mo, Dagul! Hindi ko nga rin alam kung paano ko nagawa yun eh. Alam mo yun, pakiramdam ko bigla akong tumapang at biglang lumakas ang katawan ko. Baka kasi hindi mo lang alam pero kaya mo talaga. O baka naman ayaw mo lang ipakita sa akin. Pero maangas ka talaga. Nasiga ka. Ano ba pinagsasabi mo, Badong? Alam mo naman na ayaw ko sa gulo, no? Kaya sigurado ako, parang hindi talaga akong gumalaw kanina. Parang may bagay na, alam mo yun, yung may kumokontrol sa akin.
We, ano yun? Superpower? Ikaw naman ayaw pang aminin eh. Totoo naman talagang astig at maangas ka. Hindi ba dong? Totoo ang sinasabi ko. Hindi ko talaga alam kung bakit ganun na lang ang naging galaw ko kanina. Wala, sobrang kakaiba talaga. Noon nga parang hindi pa ako marunong sumuntok eh. Baka dahil ayaw mo talagang pinakikialaman ng gamit mo. Kaya ganyan na naging iba ang galaw mo. Hindi ko alam. Pero siguro ganun nga no. Galit na galit kasi ako talaga kanina eh. Lalo na nung may ibang taong humawak ng bagay na to na binigay pa ni nanay sa akin. Siguro nga ganun, Dagul. Kaya ang dapat mong gawin yan, para wala nang kukuha sa inyan, isuot mo na lang. Para kung sakaling may magtangkaman na kunin yan, di mararamdaman mo kagad. Oo nga no. Mabuti pa nga ba dong? Lalo na't ito na lang ang naiwang alaala sa akin ni nanay. Kaya pahahalagahan ko na lang ang huling gamit niya sa akin. Ganun nga ang ginawa ko. Isinuot ko ang medalyon na nanggaling kay nanay. At nagkayayaan kami ni Badong na pumunta ng plaza at doon kami bibili ng makakain. At habang kumakain kami, bumalik ang binatang katulad rin namin na palaboy. Ngunit ang nakapagtataka, hindi siya nanggugulo. Oh, ano na naman yun? Ba't ka nandito? Baka kulang pang ginawa sa'yo ni Dagul, ha? Ano? Wala ako dito para manggulo. Nandito ako para humingi ng tawad sa ginawa ko sa inyo. Aba, himala. Ano ba nakain mo? At bigla ka na lamang naging mabait. Wala akong nakain. Gusto ko lang talagang makipag-ayos sa inyo. Paano naman namin malalaman kung totoo ba ang sinasabi mo? Naku baka naman nagkukunwari ka lang na makikipag-ayos. Tapos pag nakakuha mo ng tiwala namin, tsaka ka naman mga away ulit. Hindi! Totoo talaga sinasabi ko. Nandito ako para humingi ng tawad at makipag-ayos. Yun lang talaga. Wala akong ibang plano. Wala rin akong gagawing masama sa inyo. Promise! Bakit naman bigla ka yatang naging mabait ngayon? Kanina kasi ano kasi? Oh, ano? Ano? Wala ka masabi. Kasi hindi totoong mabait ka na. Hindi nga. Hindi ganun yun. Ang totoo kasi niyan, iniwan ako ng tropa ko eh. Nung nakita nilang natalo mo ko. Yun! Kaya naman pala wala na siyang magiging utusan. Kaya lumapit siya sa atin para ipalit tayo sa mga aliporis niya. Ganun yun. Hindi. Hindi ko gagawin yun. Sa katunayan nga niyan, lumapit ako sa inyo para makipagkaibigan eh. Makikipagkaibigan? Ano yun? Nagjo-joke ka ba? Sobrang nakakatawa kasi. Nang mga panahon na yon, naawa ako sa binata. Kaya naman, tinakpan ko na ang bibig ni Badong para tumahimik muna at humarap ako sa binata. O sige, tatanggapin namin ang pakikipagkaibigan mo, pero siguraduhin mo lang na wala kang planong masama dahil yung bugbog na nangyari sa'yo kanina. Titiriplihin ko talaga yon, maniwala ka. Oo, pangako. Wala akong masamang balak at bukal sa loob ko makipagkaibigan sa inyo. Siya nga pala. Ako si Raven. Ako naman si Dagul at siya naman ang pinsan ko, si Badong. Hindi ako masayang makilala ka. Yabang-yabang mo nung una tapos ikaw pa mismo makikipagkaibigan sa amin? Badong naman, tama na nga eh. Oo na, sabi ko nga eh. Hoy, ayusin mo lang ha. Kapag kumilos ka nang di ko magugustuhan, ay nako, sasakalin talaga kita. Oo, pangako. Maputol man ang dila ako ngayon. Hindi ako magsisinungaling. Nasa inyo na ang katapatan ko. Yan, tama yan. Raven. Tol, kumain ka na ba? Ito, may 20 pa ako rito. Bumili ka doon na makakain mo. Salamat, Dagul. Salamat talaga. Nakangiti kong inabot kay Raven ang natira kong 20 pesos at patakbo naman itong nagpunta sa mga tindahan ng pagkain sa tabi ng kalsada. Pero nang lumingon ako sa pinsan ko, nakasimangot ito at para bang gusto nitong mangagat. Bakit? Ba't ganyan ang itsura mo parang aso? Pinagkakatiwalaan mo na talaga yun? Kita mo naman ang ginawa sa atin, di ba?
Tapos magiging mabait ka pa talaga? Ha? Eh ano naman? Gusto niya makipag-ayos at makipagkaibigan. Eh di tatanggapin natin siya, malay ba natin? Baka natauhan na siya, di ba? Malay. Paano kung may balak pala siya masama, ha? Na hindi natin alam. Sige nga. Anak ng pitong kagaw, oo. Pwede ba Badong? Alisin mo nga yung pangit na pag-iisip mo. Nakakainis na eh. Tao din siya kagaya natin. Kung ang Diyos nga, di ba, nagagawang patawarin ang mga tao, eh paano pa kaya tayo na mga tao lang din na ginawa niya? Nararamdaman ko naman sa kanya na bukal sa loob niyang paghingi ng tawad eh. Kaya sana kung nagawa kong patawarin siya kagad, sana ganun ka din. Ako na nakikiusap sa'yo, Badong. Oo na. Sige na po. Ano pa bang magagawa ko? Ayoko naman na mag-away tayo ulit. Kaya susundin ko na lang ang sinabi mo. Ayos. Salamat, Badong ha. Napakabuti mo talagang pinsan. Wala yun. Kundi lang naman para sa'yo, di ko gagawin yun eh. Lalo na't siya ang unang tao na umaway sa atin dito. Pero sana, gawin mong bukal sa loob mo yung pagpapatawad mo sa kanya. Masama ang magtanim ng galit sa isang tao. Sige, naiintindihan ko, Dagul. Matapos namin mag-usap, lumingon kami kay Raven na nasa tabing daan. Nakangiti pa ito sa amin at kumakaway. Nang makalipat naman ito ng daan, hindi pa man nakakalapit sa amin ng gusto. May isang gray na van ang huminto at may taong humila sa kanya papasok ng sasakyan. Napansin ko ang muka ng taong humila sa kanya dahil kulay abo ang balat nito na para bang walang dugo. Badong! Badong, si Raven! Tingnan mo! Oo, nakikita ko nga. Anong gagawin natin? Humingi tayo ng tulong. Sa palagay mo ba may tutulong sa atin? Lalo na't ganito ang suot natin. Eh paano si Raven? Hindi natin alam. Baka mga nagbebenta ng tao yun. Hindi ba uso na ngayon yun ngayon? Eh ano nga gagawin natin? Baka pag sinundan natin yun, madamay tayo. Pero kaibigan na natin si Raven. Hindi natin siya pababayaan. Saan naman natin siya hanapin ngayon? Yun ang di ko alam. O kita mo na? Kita mo na? Habang nag-aalala ko para kay Raven, nag-iisip naman ako ng pwede kong gawin ng mga panahong yon. At doon ko naalala si Ate Maricar. Kaya naman, hinintay namin ang kinabukasan. At nang dumating ito at may dalang mga gulay, hindi na kami nagsalita pa at agad na lang namin na binuhat ang mga dala nito. At nang matapos kami, doon namin sinabi sa kanya ang lahat. Ano kanyo? Gray na van? Opo, Ate Maricar. Hinila po nila si Raven sa loob. Yung tao po na kumuha sa kanya, napansin ko po na ang balat para bang ang putla-putla, parang walang dugo. Tapos yung buhok niya, kulot-kulot, parang sabog-sabog na ganyan. Hindi maganda to. Ang ibig sabihin ng nito, nag-uumpisa na ulit ang mga aswang na hanagob. Ano po? Ano pong ibig niyo sabihin, Ate? Hindi mga tao nangunguha ng bata, kundi mga aswang. Ganito rin nun. Pero walang naniniwala sa akin. Hanggang sa marami na rin ang nawalang mga bata. At kahit binata at matatanda, hindi nila pinapatawad. Ibig sabihin po ba nito? Patay na rin po ngayon si Raven? Hindi ako sigurado. Pero posibleng tama ka. Hindi. Nararamdaman ko buhay pa siya. Kaya kailangan may gawin tayo. Ano? Naiibang ka na ba, Dagul? Naririnig mo ba ang sarili mo? Sa palagay mo ba kapag sumugod tayo kung saan lupalop pa naglulungga ang mga aswang na yun? Sa tingin mo ba kakayanin natin sila? Kaya natin silang labanan, ha? Malamang, kung ganyan ang nasa isip mo, siguradong wala talaga tayong magagawa. Teka nga, akala ko ba sabi mo nun, lakasan natin ang loob natin at matuto tayong lumaban? Oh, eto na yun! Isipin mo nga muna yung mga pinagsasabi mo. Iba yun dati. At iba din ang sitwasyon natin ngayon. Hindi biro to. Aswang ang pinag-uusapan dito eh. At saka, hindi natin matalik na kaibigan yun ha. Kagabi galing natin naging kaibigan yun eh. Kaya bakit alalang-alala ka sa kanya? Matalik man natin siyang kaibigan o hindi natin kakilala, tao pa rin siya na kailangan ng tulong. Nakipag-ayos na nga siya sa atin eh. Sapat na yun. Pero kung ayaw mo na sumama sa akin para tulungan siya, walang problema. Sige lang, maiwan ka dito.
Ako na lang ang hahanap sa kanya. Pero mapanganib yun, Dagul. Mga aswang ang gusto mong banggain. Hindi ko po alam kung saan ako humuhugot ng lakas ng loob. Pero ayoko pong isipin na may mamamatay na tao habang wala akong ginagawa. Pero, masyado ka pang bata para dyan. Wala ka pa nga yatang 20 anyos. Walang kaso po sa akin ang pagiging bata ko. Para tumunga nga lang ako at walang gawin. Hahanapin ko ang kuta ng mga demonyong yun at ililigtas ko si Raven. Ay naku, nakakainis ka talaga, Dagul. Kagabi na ang asam pa ako sa'yo at naastigan pero ngayon wala, natatakot na ako. Parang nasobrahan ka yata sa kanin kaya nagkakaganyan ka Sinisi mo pa talaga yung kanin. Samantalang ginusto ko to. Ayoko may mapahamak. Kaya sana intindihin mo ako, Badong. O siya, kung hindi kita mapipigilan sa bagay na yan, tutulong na lamang ako. Ang ibig kong sabihin ako ang magbibigay ng direksyon sa inyo. Ha? Paanong direksyon, Ate Maricar? Ganito, hindi ko alam ang eksaktong lugar ng mga aswang. Pero, pwede niyong gawin ang bagay nito. Makinig kayo na mabuti. Sigurado ka ba rito, Dagul? Oo, sigurado ako. Sige po, Ate Maricar. Ituloy niyo na po. Katulad nga na nangyari kagabi, abangan niyo ang kulay gray na van. Pagkatapos sundan niyo na lamang yon. O di kaya, kayo na ang bahalang umisip ng paraan para makapuslit, para makarating kayo sa kuta nila. Kita mo na, Dagul. Halatang sobrang delikado ang gusto mong gawin. Ano ka ba naman? Mag-isip-isip ka nga. Badong, sinabi ko naman sa'yo. Hindi mo kailangan sumama kung ayaw mo. Nako, pinasasakit mo ang loob ko Malamang kahit labag sa loob ko, nasasama ako. Nangako ko sa'yo, huy, na kahit saan, sasamahan kita. Yun naman pala Puro ka kasi dada Mamaya na nga kayo magtalo, Dagul. May tatanong lang ako sa inyo. Ano ho yun? Saan galing ang medalyon na suot mo? Sa nanay ko po to, Ate Maricar. Bakit po? Wala naman. Malakas lang ang enerhiya na nararamdaman ko sa bagay na yan. Mainit na may halong lamig. Basta, hindi ko maintindihan. Pero ang sigurado lamang ako, mas malakas yan kumpara sa ibang pipitsuging medalyon na nabibili lamang sa mga matatandang nagtitinda ng mga anting-anting. Ganun po ba, ate? Oo, Dagul. O siya, magpapaalam na ako ha. Basta mag-iingat kayo. Alam kong hindi kayo pababayaan ng Diyos. Sige po, ate. Ingat po. Dahil sa sinabing yun ni Ate Maricar, napaisip ako bigla. Lalo na sa mga biglaang bagay na nagawa ko nung nakaraang gabi. Dahil sa pagkakataong yun, nagkaroon ako ng malakas na pangangatawan at gumaling sa pakikipaglaban. Kaya dahil dun, mas lalong lumakas ang loob ko para tulungan si Raven. Anong plano mo ngayon, Insan? Ang plano, ganun pa rin. Gagawin natin ang lahat para mailigtas si Raven. Pagkatapos ng mga sinabi kong yun, bigla na lamang napasapo sa noo si Badong. Pero tinignan ko lamang ito at hindi na nagsalita. Maya-maya lang, nagpaalam na si Ate Maricar na aalis na. Wala naman akong sinabi pa ng mga oras na yun. Sa halip, humarap ako kay Badong ng may seryosong muka. Ano na naman yan, Dagul? Bakit ganyan titig mo sa akin? May naisip akong plano kung paano makakapunta sa kuta ng mga aswang. Ang ibig mo talaga sabihin? Seryoso ka na ililigtas mo yung Raven na yon? Kahit hindi siya naging mabuti sa atin nung una? Ano naman ba yan, Badong? Ha? Kahit naman sa ganun siya nung una, hindi naman natin pwedeng hayaan yung tao. Alam nating pareho kung anong pwedeng mangyari sa kanya kapag hinayaan lang natin siya doon. Nandun na nga ako sa parting yon. Pero iniisip ko lang ang kapakanan natin. Sawa na akong maging makasarili, Badong. Siguro oras na para tumulong naman tayo sa ibang tao. Ano naman ang makukuha natin dyan sa pagtulong-tulong natin na yan? Kung kapalit naman ang buhay natin. Dagul, ano ba? Ako wala pa akong 20. Ikaw ganun din.
Anong alam natin sa pakikipaglaban sa mga aswang? Mapapahamak lang tayo dyan sa gusto mong gawin natin eh. Hindi ba pwedeng kumilos tayo ng walang kapalit, Badong? Ha? Di ka ba naaawa sa tao? Isa lang naman ang hinihiling ko sa iyo eh. Intindihin mo ako. Pero kung ayaw mo, pwede ka namang hindi tumulong, di ba? Sinabi ko naman yun. Pero ako, gagawin ko ang lahat. Matulungan lang ang bago nating kaibigan. Matapos kong sabihin sa pinsan ko yun, tumalikod na ako at hindi na siya nilingon pa. Matapos nun, pumunta lang ako sa lugar kung saan namin huling nakita si Raven at doon ko hinintay na lumubog ang araw. Pero ang hindi ko pala alam, sinundan ako ni Badong. Oh, bakit ka nandito? Akala ko ba ayaw mo sumama sa akin? Naisip kong tama ang mga sinabi mo, Dagul eh. Dapat hindi tayo maging makasarili. At dapat kumilos din tayo ng walang kapalit. Di naman kasi makakabawas yun sa pagkatao natin eh. Kaya nakapagdesisyon na ako, Insan. Sasama ako sa'yo. Talaga? Hindi ka ba nagbibiro? Oo. Sigurado ako rito, Dagul. Oo, alam kong hindi naging maganda ang unang pagkakakilala natin kay Raven. Pero may napagtanto ko sa mga sinabi mo eh. Kaya nandito ako para tumulong. Kung ganun, maganda na tayo. Halong saya at kaba ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Saya dahil hindi pa rin talaga ako matitiis ng pinsan ko at kaba naman dahil hindi ko alam kung ano ang pwedeng mangyari sa amin sa gagawin naming yon. Pero dahil malakas ang loob ko ng mga oras na yon, hindi ako nagpatalo sa kaba at ang gusto ko pa rin ang siyang nasunod. Lumipas naman ang mga oras at dumating na nga ang sandaling hinihintay namin. Nagtago kami sa parteng pwedeng daanan ng gray na van. At hindi nga kami nagkamali sa ginawa namin yon dahil nang may dumaang bata ay kinuha nila ito. Pero ng mga sandaling yon, mabilis na kaming nakakilos ni Badong. Sumuot kami sa ilalim ng van at doon kumapit kami gamit ang mga kamay at paa namin. Sira ka talaga. Sa daming pwedeng pagsabitan, bakit dito pa? Kung hindi dito saan? Wala naman pwedeng makapitan sa likod ng van eh. Kung sa taas naman tayo mahirap. Kasi sa oras na hihinto ang van, siguradong makikita tayo doon. Ang nakakainis. Hayaan mo na nga. Wala naman tayong magagawa eh. Dito na tayo eh. Hindi naman pwede tayong bumitaw. Pilay ang aabuti natin dito. Kaya nga, konting pasensya na lang. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang kuta ng mga to. Pero sa oras na makarating tayo doon, gagawin natin ang lahat para mailigtas lang si Raven. At ang iba pa, kasi sigurado ako na hindi lang nag-iisa si Raven doon. Marami pang iba. Pero Dagul, nangangalay na ako dito. Buti, malaki-laki ang espasyo dito. Hindi naman pwedeng bibitaw ka dyan. Malalaman nila na may sumabit sa sasakyan nila. Pero Dagul, nanginginig na talaga ang katawan ko, di ko na kaya. Nang sandaling yon, muntikan nang kumalas sa pagkakakapit si Badong pero mabilis kong nasalo ang likuran niya. Nagtaka ko ng mga oras na yon dahil gamit lamang ang isa kong kamay. Nagawa ko siyang alalayan habang nakakapit pa ako sa sasakyan. Pero dahil sa ginawa ko, mas bumaba ang kamay kong nakaalalay sa pinsan ko. Kaya bawat bagay na nakaharang sa daan ay natatamaan ang braso ko. Pasensya na Dagul pero ayos na ako. Sige na, alisin mo na ang kamay mo. Sigurado ka ba? Oo, sige na. Sigurado ako. Sige kung ganun, aalisin ko na. Sige na Dagul. Pero may gusto lang akong tanungin. Naguguluhan na kasi ako sa'yo ngayon eh. Bakit parang sobrang kakaiba mo yata nitong mga nakaraan? Hindi ko nga din alam eh. Pero sigurado ako, may bagay talaga na nagpapalakas sa akin. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig ko sabihin, itong medalyon na galing kay nanay. Mula nung nahawakan ko siya, naging iba ang nararamdaman ko. Kahit yung lakas ng loob ko, mas lalong umangat. Para bang bigla akong tumapang na hindi ko maintindihan. Anong ibig sabihin naman ng bagay na yun? Hindi ko alam eh. Basta sigurado lang ako, hanggat nasa akin ang medalyon na to, mananatili akong malakas at wala akong katatakutan. Ngayon naiintindihan ko na.
Kaya pala, bigla ka na lamang naging magaling kaysa kay Raven. Yung pala yun. Tama ka dyan, Badong. Yan din ang nasa isip ko. Habang nag-uusap kaming dalawa ni Badong, napansin kong bigla na lamang tumigil ang sasakyan. Kaya naman, lumingalinga ako sa paligid. At doon, napagtanto ko na nasa isang lugar na kami, na puno ng mga tuyong puno. At marami rin ang mga magagandang bahay doon na may maliliwanag na ilaw. Maya-maya lang, bumaba na ang mga tao sa malaking van. At 4 na bata ang daladala nila. Nagsisigawan ng mga to at humihingi ng tulong. At ang isa sa kanila ay babae. Nang panahon na yon, parang naglalaban pa ang mga ito. Pero nagulat ako nang bigla itong manahimik. At isang dugo ang batang babae ang bumulagta sa lupa. Nang tignan ko siya ng maayos, doon ko napansin. Ang mga mata niya ay saktong nakatitig sa amin, pero hindi na ito gumagalaw at saglit lang, hinawakan ng nilalang ang buhok nito at walang kahirap-hirap na hinila. Hindi kami makapaniwala ni Badong sa nakita namin at para kaming mga estatwa na natahimik dahil sa nasaksihan namin. Patay na ba yung babae? Ano ba, Badong? Huwag ka masyadong maingay. Pero tama ba ako, Dagul? Patay na ba yung babae? Oo, tama ka. Hindi na siya gumagalaw nung hinila siya. Eh kung ganun pala, Dagul, baka patay na rin si Raven. Nakita mo naman kung anong ginawa dun sa babae, di ba? Kaya sigurado akong patay na din siya. Huwag ka magsalita ng ganyan. Nararamdaman kong buhay pa siya. Kaya halika na, kumilos na tayo. Teka, anong gagawin natin? Ano pa ba? E di aanapin natin si Raven. Pero paano nga? Nakita mo naman ang ginawa doon sa babae, di ba? Paano kung mahuli tayo? Akala ko ba nagbago ng isip mo? Bakit nagkakaganyan ka na naman? Eh kasi, Dagul, natatakot ako eh. Ayoko pa mamatay. Hindi ka mamamatay. At mas lalong walang mamamatay sa atin. Kaya halika na, kumilos na tayo. Hindi na nga noon nagsalita pa ang pinsan ko. At sumunod na lamang ito sa akin. Pinauna ko siya na lumabas sa kabilang parte ng malaking van. At mabilis naman akong sumunod. At sa madilim na bahagi, doon kami dahan-dahang naglakad. Dagul, ano nang gagawin natin ngayon? Hindi ko kabisado ang lugar na to. Kaya kailangan nating ikutin lahat para mahanap natin kung nasan si Raven at ang iba pang mga bihag. Eh paano kung hindi natin siya mahanap? Aalis na ba tayo? Ayang ka na naman eh. Biro lang, ito naman oh. Sige na, kumilos ka na. Susunod ako sa'yo. Basta Insan ha. Huwag mo akong pababayaan ha. Hindi mangyayari na pababayaan kita. Nandito tayo para iligtas ang mga bihag ng aswang. Hindi para mamatay. Halika na. Hawakan mo na ang damit ko. Mabilis na pagtango na lamang noon ang isinukli sa akin ng pinsan ko. Kaya naman, nagpatuloy na akong naglakad ng dahan-dahan. Hindi naman kami umaalis sa dilim para hindi kami mapansin. Maya-maya lang, napagdesisyonan kong magpunta sa mga kabayan. At nang makalapit kami doon, saka lang namin nakita ang napakaraming taong nakaluhod at paulit-ulit na humahalik sa lupa. Anong ginagawa nila? Hindi ko alam, pero parang may sinasamba sila. Ayun o, tignan mo. Nasa may gilid yung mga biyag nila. Insan, sobrang dami palang dinukot nilang mga bata o tingnan mo. Kaya nga. Pero puro mga babae yun. Sa palagay ko, sa iba nila ikinukulong ang mga lalaking bata. Kung ganun, ano naman kayang gagawin nila sa mga bata? Di ko alam. Di naman ako aswang para malaman kung anong balak nila. Teka Insan, Bakit? Anong meron? wala ka bang naririnig? Anong naririnig? Ano ba yun? Parang may humihingi ng tulong o pakinggan mo. Nanahimik kaming dalawa ng sandaling yon at mas pinakinggan ko ang paligid. At doon mas lalo kong naintindihan ang mga sinasabi ni Badong. Nang sandali din na yon, narinig ko ang boses ni Raven. Tama ka, Badong. May sumisigaw nga. At naririnig ko si Raven. Halika na, umikot tayo doon. Sundan natin ang boses. Sige, basta susunod lang ako sa iyo ha. Huwag mo akong pabayaan ha. Ngunit bago pa man kami ulit kumilos, may narinig kaming malaking boses
sa mga nilalang na pinapanood namin. At nang humarap kami, doon namin nakita ang isang malaking tao na may mahabang buhok at kulay abong balat na nasa gitna. Mga kauri ko, ngayong gabi na ang pinakahihintay nating lahat. Kumpleto na mga batang iaalay natin sa Panginoon ng Dilim. Kaya magsitayo kayo at magbago na ng anyo. Sabay-sabay na nagsitayuan ang mga nilalang na kanina lang ay nakaluhod. Maya-maya lang, napunit na ang mga damit ng mga nilalang na yun at sa isang kisap mata, nagbago ang itsura ng mga ito. Mas nakakatakot. May mahahaba silang buhok. Ang mga mukha nila ay mas lalong pumangit dahil ang mga ngipin nila ay nakalabas at ang mga pangil ay mas malaki pa sa pangil ng buhaya. Ngayon, uumpisahan na natin ang ritual. Ng mga panahong yun, hindi na muna kami umalis ni Badong sa pwesto namin at nanood lang kami sa mga gagawin nila. Doon sumenyas ang isang aswang na hanagob na nasa gitna. Maya-maya lang, isang babaeng bata ang hawak nila sa buhok at pabalibag nilang itinulak sa halimaw. Yumakap pa ito sa binti ng aswang at nakikiusap na pakawalan na lang, pero imbis na maawa, mabilis niya itong ginilitan sa liig gamit ang matatalim niyang mga kuko. Dahil doon, muntik nang mapasigaw si Badong, pero sakto ang galaw ng katawan ko at mabilis kong natakpan ang kanyang bibig. Kadiri ka naman! Bakit mo pinakain sa akin ang kamay mo? Ang baho pa naman! Muntik ka nang sumigaw, di ba? Kung di ko ginawa yun, baka nalaman na nila na nandito tayo. Di booking tayo. Nagulat lang ako sa ginawa ng aswang eh. Wala na tayong magagawa doon. Kaya mabuti pa, halika na. Umikot na tayo. Hindi natin hahayaan na magawa niya ang sinasabi niyang ritual. Kaya ililigtas natin ang mga natitirang bihag. Nang sandaling yun, umikot na nga kami sa mga bahay-bahay at hinanap ang mga batang umiiyak habang humihingi ng tulong. Maingat kaming naglalakad para walang makapansin sa amin. Maya-maya lang, natapat na kami sa isang maliit na kubo. Doon namin mas narinig ang mga bata. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa at hinila ko doon papasok si Badong. Dagul! Badong! Shh! Huwag ka maingay! Para hindi tayo mapansin. Ano ginagawa niyo dito? At paano niyo nalaman ang lugar na to? Saka na kami magpapaliwanag sa'yo. Ang mas mahalaga ngayon, makaalis na tayo kagad habang abala pa ang mga aswang. Alam niyo na pala. Oo, Raven. Basta mamaya na tayo mag-usap. Pero, paano niyo kami maalis dito? Nakakadena ang kulungan eh. Ako nang bahala doon. Nang mga oras na yun, naghanap ako ng malaking bato at kumuha ako ng tiyempo. Bago ko ipukpok yun sa mga kadena, hinintay ko ang bawat pagsigaw ng mga aswang at isinasabay ko doon ang bawat tampas ko hanggang sa tuluyan ko nang maalis ang kadena. Salamat, Dagul. Pati na rin sa'yo, Badong. Kasi di niyo ako pinabayaan. Kaibigan ka namin. Kaya hindi ka talaga namin pababayaan. Kaya alin na kayo, sundan niyo ako. Mauuna na kayong aalis dito sa kuta ng mga aswang ha. Ililigtas pa namin ng iba. Tama si Dagul. Kaya pumila kayo na maayos at wag kayong gagawa ng ingay. Maliwanag ba? Tumango si Raven sa sinabi ni Badong. Maya-maya lang ay nauna na akong lumabas at nakapila naman silang sumunod sa akin. Nang makarating kami sa daan, itinuro ko sa kanila ng maayos ang lalakarin nila. Diretso nyo lang tong daan na to. Bilisan nyo lang. Bago pa makalata ang mga aswang. Pero, paano kayo? Kami na ni Badong ang bahala rito. Ang mahalaga lang ngayon, makatakas na kayo. Ipangako mo sa amin, Raven ha. Huwag mong pababayaan ang mga kasama mo. Hindi ko sila pababayaan. Salamat talaga sa inyong dalawa. Sige na, walang anuman. Sige, mag-iingat kayo. Dali-dali na ngang naglakad si Raven kasama ang ilang mga batang lalaking naging biyag na mga aswang. Sunod nun, hinawakan ko ang kamay ng pinsan ko at bumalik kami sa kubo. Kinuha namin doon ang mga kadenang itinali sa kulungan at naghanap ako ng mas mahabang tali. Kaya
Nang makita ko agad ang lubid, idinigtong ko yun sa kadena. Habang si Badong naman, maigpit niya lang na hinawakan ng isa pa. Sunod nun, tinignan ko siya at tumango. At bumalik na kami sa pwesto namin kanina kung saan namin nakikita ang mga ginagawa ng mga aswang. Anong gagawin mo, Insan? Basta may plano ko. Paano yung mga batang babae? Ikaw nang bahala sa kanila. Dito mo din sila paiikutin. At ako naman kukunin ko ang atensyon ng mga aswang. Ano? Parang delikado na ba yan, Dagul? Hindi mo sila pwedeng labanan ng harapan. Kita mo naman sobrang dami nila. Kung di pa tayo kikilos ngayon, sigurado madadagdagan pa ang mamamatay. Kita mo naman. Saglit lang tayong nawala. Pero nakaapat na sila. Sige. Basta pangako mo sa akin, Insan. Aalis tayo dito ng parehang ligtas, ha? Oo, Insan, pangako ko yan. Sige na, kumilos ka na. Sige, Dagul. Ingat ka. Ikaw rin. Bago pa man tuluyang maglakad si Badong, niyakap muna ako nito ng maigpit. At nang umalis na ito, hinigpitan ko ang pagkakahawak ko sa lubid at kadena at maingat akong umakyat sa bubungan. Kinalkul ako ng maayos kung kailan ako unang aatake at may nakita ulit akong hila-hila nila na batang babae. At nakatapat na yon sa isang aswang sa gitna. Doon ako naganda at akma pa lang nitong gigilitan ang leeg ng batang babae. Kumilos na ako. Ipinaikot-ikot ko sa ere ang lubid at kadena at mabilis kong hinagis ang kalahating parte nito at saktong-sakto yon sa kamay ng malaking aswang at pumulupot yon sa kanyang braso. Abat! Ano tong? Itigil mo na yan! 4 na ang pinatay mo! Hindi ka pa ba kontento? At sino ka naman pakialamero ka? Bakit ginugulo mo ang aming ritual? Sino ako? Kaibigan lang naman ako ng isa sa mga biniyag nyo. At dahil narito na rin ako, ililigtas ko na ang lahat ng batang nandito. Nang sabihin ko ang mga bagay na yon, nagtinginan ang lahat ng mga aswang. Maya-maya lang, nang tumawa ang nasa gitna, nagsabay-sabay na rin sila. Ikaw? Ililigtas sa mga bata rito? Ano naman magagawa ng isang kagaya mo? Hindi porkit asintado ka na at napigilan mo ang pagpatay ko sa lecheng batang ito ay malakas ka na. Hindi mo alam ang binabangga mo. Yun ang akala mo. Hindi mo pa naman alam kung anong mga kaya kong gawin. Nagyayabang ka na kagad. Pues, bumaba ka dyan at ipapakita ko sa lahat kung paano kita kadaling titirisin na parang isang ipis. Bakit naman ako bababa? Sino ka ba para sundin ko? Isa ka lang naman hamak na aswang. Pues, kung ayaw mong bumaba, ako ang gagawa ng paraan para mapababa ka. Sige lang. Hindi ako natatakot sa'yo. Lentik kang bubut ka. Mga kasama, sugurin niyo siya! Isa-isang nagsigawan ang mga aswang. Maya-maya lang, para silang mga langgam na nag-uunahan na makaakyat sa bubong kung saan ako nakatayo. At nang mag-akyata na silang lahat, natigilan ako at mabilis akong tumalon pababa. Ibang klase kang bata ka. Sorry po, one more. Ibang klase ka. Ngayon lamang ako nagkaroon ng interes ulit. Gusto kong makuha ang iyong katawan. Yun ay kung matatalo mo ko. Halos umusok na ang ilong ng aswang nakaharap ko nang sabihin ko yun. Madiin niya akong tinitigan. Maya-maya lang lumingon ako at nakita ko sa may gilid kung saan kami dumaan kanina. Nandun na si Badong at ang mga batang babae ay nagawa na nitong patakasin. Huwag kang tumigil dyan! Nandito ang kalaban mo! Hindi ko na malayan ang bilis ng aswang ng mga sandaling yun dahil nawala ako sa focus at nakatingin lang ako sa kaibigan ko. Kaya naman, nasipa ako nito sa sikmura at tumilapon ako palayo. Yan ang napapala mo.
Hindi ka kasi tumitingin sa dapat na kalaban mo. Ng mga panahon na yun, akala ng aswang ay nawalan ako ng malay dahil pumikit ako. Hindi nito alam na sinadya kong hindi gumalaw, kaya naman inutusan niya ang mga kasama niya. At nilapitan naman ako ng mga ito. Pero ang hindi nila alam ay nakahanda na ako. At nang lumapit na ang mga aswang para kunin ako, hinigpitan ko ang hawak ko sa kadena at mabilis kong inihampas sa kanila ang mga yun. Aba, buhay ka pa pala. Akala ko pa naman ay patay ka na. Ibang klase ka talaga. Sa dinami-rami kong napatumbang tao gamit lamang ang sipa ko, ikaw lang ang nag-iisang nakatayo. Dahil hindi ako mahinang nilalang at lalong hindi ako takot sa'yo. Kung ganun, isasama kita sa mga iaalay ko. Gawin mo! Kung kaya mo! Nang sandaling yon, hindi ko alam ang gagawin ng aswang, pero hinanda ko ang sarili ko para dumipensa. Pero nang akma na itong tatakbo papunta sa kinaroroonan ko, narinig ko ang sigaw ni Badong. Insan! Sa likuran mo! Hindi ko nakontrol ang sarili ko nun, pero bigla na lang akong gumalaw. Kaya naman ang atake dapat para sa akin ay tumama sa aswang na sa palagay ko ay pinuno nila. Ah! Napakatanga! At ang aswang na nakasakit sa kanya ay sinakal niya kagad sa leg at walang kahirap-hirap nitong inalisan ng ulo. Dahil dun, nagalit ako ng gusto dahil napakahalang ng bituka nito at wala siyang pinipili na paslangin. Kita mo na! Ganun ang gagawin ko sa'yo! Yun ay kung hahayaan kung masaktan mo pa ulit ako. Nang mga oras na yun, nag-ipon-ipon ang lahat ng mga aswang na katulad nito. Pero nang sandaling yun, hindi na ako nag-iisang haharap sa kanila dahil lumapit na rin ang pinsan ko sa akin at nagtalikurang kami habang hawak namin ang tag-isang kadena na gagamitin namin sa pakikipaglaban. Hindi ko akalaing may lalaban sa amin ng ganito. Ang mga bata pa talaga. Nasisiraan na kayo ng bait kung gano'n. Hindi kami nasisiraan ng bait. Ginagawa lang namin ang tama. Kaya kung akala mong papatalo kami sa'yo, diyan ka nagkakamali. Kaya umanda ka. Dahil ang mga palaboy na pinagtatawanan at minamaliit mo ngayon ang siyang tatalo sa'yo at tatapos sa kayabangan mong aswang ka. Tamang pinsan ko. Mga palaboy lang kami. Pero may mga prinsipyo kami. Wala man kaming karanasan sa ganito. Malakas pa rin ang loob namin. Natalunin kayong lahat. Pero yan ang pinakamalaki yung pagkakamali. Dahil ako si Ayanon, ang pinuno ng mga hanagob, ang magpapahirap sa inyo at sisiguraduhin ko rin na pagsisisihan yung nabuhay pa kayo sa mundong ito. Hindi mangyayari ang bagay na yan. Dahil masaya kaming nasa mundo kami. At wala rin kaming pagsisisihan. Dahil ang bagay nito ay ginusto namin. Nang sandaling yon, nanahimik na ang aswang na nagpakilala sa amin. At isang galaw lamang niya sa kamay niya ay dali-dali nang sumugod ang mga aswang. Mag-iingat ka ba, Dong? Malalakas ang mga aswang na to. Wala kang medalyon, kaya sigurado mahihirapan ka. Huwag ka mag-alala sa akin, Dagul. Kaya kong sarili ko. Kaya ikaw, mag-iingat ka rin. Hindi na ako sumagot sa sinabing yun ng pinsan ko. Kaya naman, dali-dali ko na silang sinugod habang ang pinuno naman nila ay nakatayo lang at pinapanood ang bawat galaw ko. Ano? Natatakot ka ba? Bakit nakatayo ka lang dyan? Natatakot ka bang matalo ng isang kagaya ko? Hindi kumibo ang aswang na kinakausap ko, kaya naman mas minadali kong talunin ang mga kaharap kong aswang. At nang magawa ko na silang mapatumba, tinulungan ko naman ang pinsan ko. Ano? Ayos ka lang ba, Insan? Oo, Insan. Ayos lang ako. Kung ganun, tapusin na natin ang mga to. Tumango ang pinsan ko. At bawat hataw ko ng kadena sa mga aswang, dali-dali silang tumutumba. Kaya nang iilan na lang sila, umatras sila at natakot at pumunta sa likod ng kanilang pinuno. Kita mo na, Ayanon?
Marami na sa inyong nalagas at ang mga natitira mo pang mga alagad ay bumabahag na ang buntot. Kaya ngayon, ikaw naman ang tatalunin namin. Humanda ka! Hindi ulit kumibo ang aswang. Kaya naman, susugod na sana kaming magpinsan pero bigla na lang lumakas ang hangin. Kaya ang mga alikabok ay nagsiliparan at halos napuwing na kami. Pinilit namin tignan ang aswang na nasa harapan namin at doon namin mas nasaksihan kung gaano ito kalupit. Dahil ang mga natitira niyang alagad ay kinuhanan nito ng puso at sa isang kagat ay naubos niya ito. Maya-maya lang, humarap ito sa amin na may nanlilisik na mga mata. Ngayon, kayo naman pagbabayarin ko kayo sa gulong ginawa nyo sa aming kuta. Hindi ko kayo mapapatawad dahil sa pagkasira nyo sa aming ritual, tuluyan na kaming tatalikuran ng Panginoon ng Dilim. Kaya gagawin ko lahat para mapatay kayong dalawa. Wala ka nang maraming satsat! Gawin mo na! Dali-dalin tumakbo sa amin ng aswang at dahil sa akin ito mas nainis. Hinablot niya ang braso ng pinsan ko at itinapon sa isang kubo at ako ang sinunod niya. Naglaban kaming dalawa at halos gumulong-gulong na ako sa lupa dahil sa lakas nito. Pero hindi ako nagpatalo at nang mahiga niya ako sa lupa, sinubukan ako nitong tapakan pero bawat hakbang na ginagawa niya ay naiiwasan ko. Kaya nang makatayo ko ulit, ako naman ang nagbigay ng atake. Hinawakan ko ang medalyon na suot ko kasabay ng paghampas ko sa kanya ng hawak kong kadena. Nasaktan ito at nagsisisigaw pero wala pa rin siyang balak na sumuko. Bakit hindi mo nilang tanggapin na natatalo ka na? Wala sa bokabularyo ko ang magpatalo. Mamamatay na muna ako bago tanggapin ang pagkatalo. Kaya maganda ka na bubwit. Dahil pipigayin kita hanggang sa magkabali-bali ang lahat ng buto mo at maubusan ka ng dugo. Hindi na ako natatakot mamatay. Dahil kung matatapos man ang buhay ko dito, mas gusto ko yun. Dahil makakasama ko ng nanay ko na pinatay mo rin. Tama ako, hindi ba? Ano? Sinong nanay mo sinasabi mo? Huwag ka na magbaang-maangan pa. Manunugis ng aswang ang nanay ko at ang tatay ng pinsan ko. Alam namin dito sa uli... Sorry po. Alam namin na dito sila uli nagpunta. Ganun pa. Sa pagkakaalam ko, inuuod na sila ngayon. Hindi na sila sinama pa rito sa ritual ko. Dahil sayang lang sa oras. Kaya ihanda mo sarili mo ngayon. Dahil ipapadala na kita sa nanay mo. Dahil sa galit ko ng mga oras na yun, dali-dali ko tong sinugod. Pero lumaban siya. At bawat suntok at kalmot niya ay naiiwasan ko. Pero ang mga hampas ko naman ng kadena ay lumalapat ng gusto sa katawan niya. Pero nang binabaan ko ang depensa ko, nagawa niyang mahawakan ng sandata ko at hinila niya ako gamit yun. Dahil dun, nahawakan niya ako sa liig at malakas na inihagis sa isang bahay. At dahil tumama ako sa bintana, nabasag ang mga ito at napasok ako sa loob. Nasaktan ako ng gusto ng sandaling yon at nahirapan akong tumayo. Pero bago pa man ako makabawi ng lakas, kinuha ng aswang ang kadena at isinakal niya sa akin yon. At ipinunas niya ang mukha ko sa napakaraming bubog. Pero dahil ayaw kong matalo, nagawa kong ipitin ang isang upuan sa magkabila ang binti ko at gamit ang lakas ng katawan ko, nagawa kong itiklop ang binti ko at inihampas ko yun sa ulo niya. Kaya nabitiwan niya ako. Pero hindi pa ako natatapos doon dahil nang makatayo na ako, sa kanya ko naman isinakal ang kadena at sumabit ako doon. Nahirapan naman itong huminga at nang lumuhod ito, malakas kong binali ang kanyang leeg at yun ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi ka nararapat mabuhay na demonyo ka. Kaya mamatay ka na at pumunta ka na sa dapat mong kalagyan kasama si Satanas. Matapos kong sabihin yun,
sa wala ng buhay na aswang, ay pagewang-gewang akong lumabas. Duguan na rin ako nun dahil sa daming bubog na naipunas sa mukha ko. Matapos nun, hinanap ko ang pinsan ko. Pinuntahan ko siya sa kubo kung saan siya hinagis ng aswang. At doon nakita ko siyang nakaupo at umiiyak. Badong, insan, ba't ka umiiyak? Humarap lang to sa akin at tumingin sa mga kalansay na nasa 2 katre. Nakatali ang kamay at paa dahil sa mga suot nito. Doon namin napagtanto na ang isa sa mga yon ay ang nanay ko at isa naman ay ang tatay ni Badong. Lumapit naman ako sa pinsan ko at niyakap ko ito. Tahan na, Badong. Akala ko ba dapat matapang tayo at hindi iiyak? Pero bakit umiiyak ka ngayon? Mas mahirap pala siyang gawin kaysa sabihin, Dagul. Lalo na, nagmalaman ko na patay na talaga sila. Ang sakit pala talaga, Dagul. Wala na tayong magagawa ngayon, insan, kundi ang ilibing sila. Kaya tara na. Yung aswang, nasaan ang hayop na aswang na yun? Wala na. Patay na siya. Pinatay ko na. Binalian ko ng leeg. Nang sabihin ko yun, naghanap ang pinsan ko ng itak at nang makakita ito, pinugutan niya ng ulo ang aswang habang ako naman, binuhat ko ang kalansay ng nanay ko at chewing ko na tatay ni Badong at nilakad na namin ang daan habang bitbit ang mga ito. Pagdating namin sa baryo, humingi kami ng tulong para mailibing ang katawan nila habang ang ulo naman ng aswang ay ipinakita namin sa lahat at maiparating sa kanila na hindi na nila kailangan pang matakot dahil napatay na namin ang lahat ng aswang kasama ang pinuno ng mga ito. Sumugod kami sa kuta nila. Dahil doon, sumikat kami sa buong baryo at madaming opisyal ang nagbibigay ng tulong sa amin. At dahil sa kasikatan namin noon, hinanap kami ng masamang tsuhin namin para kunin. Pero hindi na kami sumama. Sa halip, kay Ate Maricar na kami sumama. At sa kanya nagpaampon. Kasama namin doon si Raven na sa ngayon, kami ay nakapagtapos na at itinutuloy ang negosyo ni Ate Maricar at may mga sariling pamilya na rin. Ang pangyayari sa buhay naming yon, na minsang pinagtawanan, binugbog, at kung ano-ano pa, ay hinding-hindi namin malilimutan na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin namin at ginagawa naming kwento para maibahagi sa mga bata. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana may napulot po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagtangkilik at panonood sa akin pong YouTube channel at sa mga bago po sa akin pong video. Sana po ay mag-subscribe na rin po kayo at pindutin niyo po ang like pati na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa akin pong mga bagong kwento. At sana mag-iwan na rin po kayo ng inyong comment. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng ating Panginoong may kapal na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hanggang sa muli.